This is the way! Bring out the user, sacrifice the pony. Ilan lang po yan sa mga katagang laging binabanggit ng sikat na YouTuber na si Sadistic Tushi. Ewan ko po kung kilalan siya, pero ang kulit niyan mag-analyze ng laro. Anyway, bakit ko po siya binabanggit ngayon? Kasi nakalaban po siya ng anak ko na si Jade Ann sa isang mini tournament blitz event dito sa Thailand. Abay, ano pang hinihintay natin? Ni-record ko po yung video ng laban nila. Panoorin po natin, may live commentary ako doon, and then after that, i-analyze po natin kung ano ang nangyari. Enjoy, guys. At eto na po, magsisimula na yung kalaban ni Jade, yung sikat po na YouTuber na si Sadistic Tushi. So, E4 ang tinira ni Jade na sinagot po yan ng E5, Knight F3 normal, tapos tinirahan ng Gambit. Yan po yung Elephant Gambit nag D5 lang. Kinapture ni Jade at another pakain ng pawn sa E5. Hindi na to alam ni Jade Kahit nga yung D5, hindi niya alam Lalo na po yung Knight F6 kasi yung normal doon E4 Pero tamang develop lang ang ginawa ni Jade. Hindi niya po kinain yung E5. Ang tama doon, capturein mo dapat yung E5. Kaso pag hindi mo alam, mahirap. So, si Tushi naman nag-develop lang Bishop to D6. Nag-iisip si Jade dito. Medyo mangangapa si Jade dito, panigurado. Nag-H3 lang. Yun lang. Medyo mali po yan. Huwag niyong gagayahin yung tira ni Jade na yan. Dahil hindi niya alam yung gagawin niya. Natakot siya sa pin. Nakita niya yung E4 parating. Ang pinakasimple siguro doon, Bishop C4 saka D3. Pero nag-H3 lang po siya. Immediately E5 was played by Tushi. Mabilis si Tushi. Tama yung ginawa niya. Of course, umiwas yung kabayo. Pumunta po sa D4 na kung saan Tushi nag-castling lang. At nag-develop sa Bishop C4. Ito pong si Jade. Knight to D7. Ang intention niyan, mag-Knight to B6. Si Jade, hindi na pinansin yung intention na yun. Nag-casting na King must be safe kasi. At pagkatira nga ng Knight B6, ayan, hinahataw po yung Bishop sa kanya sa C4. Umatras, of course. Nag-Bishop to E5. Maganda yung Bishop to E5. No? Atakado po yung kabayo. Best move daw, sabi ng engine. Ayan. Pag star kasi nakalagay dyan, ibig sabihin yan, best move yan. Saan kaya pupunta yung kabayo? Nag-iisa lang naman yung square na maganda, which is Knight to E2. Ayan, nag-Knight to E2 na nga. Grabe lamang ni Tushi. Halos 1 minuto na po sa time. Mabilis si Tushi. Mabilis naman kasi talaga yan. Mataas rating yan sa Blitz sa online Pag nagla-live stream siya, mataas talaga rating niya. Si Jade kasi, ang rating ni Jade sa over the board is 1500. Etong si Tushi naman po, 1900. So, kung titingnan nyo po sa tournament yan, seeded number 2 si Tushi. Kasi may isang sumali na almost 2100 Anyway, nag-Knight sa G3. Umatras lang yung Bishop. So, ang ending kasi, o ang nangyayari, ending tuloy, may 1 pawn up si Jade sa D5 Pero hindi pa makapture yan kasi yung E4 babagsak pa. Nag-rook to E1 na nga si Jade, hindi pa daw ganun kaganda. Ang best daw, mag-D3 ka para mag-develop ka ng isang bishop, keso masisira nga lang yung pawn structure mo, no? Kaya ayaw gawin ni Jade yun. Nag-rook lang po sa may E1. Gusto niya pong kainin ito pong pawn sa may E4. Kaya napaisip si Tushi dito anong gagawin niya. Paano niya didepensahan yan? Seryoso sila pareho, no? Kinapture po, of course. Siyempre, babawiin yan. Tama yung ginawa ni Tushi para hindi makain po yung E5. Tapos nag-rook to E8 to defend. Medyo hindi pa nga daw kagandaan yun. Ang maganda daw, kainin na po agad yung pawn sa may D5. No? Kaso pag kinain kasi yung pawn sa may D5, Bishop takes D5, tapos Knight takes E4. Kaya dinipensahan muna yung E4 Mamaya siguro pagkatapos ng laro, i-analyze natin to ng mas malalim. Okay? Pero sa ngayon, tingnan natin yung excitement na mapupunta na sila sa time pressure. Ayan, 1 minuto na lang. Si Jade, hindi po siya maka-tears. Kailangan niya na mag-D3 dito Kaso nga, pag nag-D3, masisira pawn structure Pero kailangan niyang mag-develop. Aba, hindi pa rin nag-D3. Queen to E2 ang pinawalan. Ayaw niyang siraan yung pawn structure niya na kung saan ayun, tinikman na po yung pawn sa may D5. Binawi. Of course, kinain po yung kabayo. Ayan, binawi po ng kabayo din. Medyo alanganin si Jade, no? Equal pa rin po ito kaso underdeveloped yung bishop. Kailangan niya makapag D3. Kailangan niya makapag D3. At ngayon, pwede na siya mag D3. Nag-queen lang po sa may C4. Good move pa rin, pero hindi yan yung best. Umatras. Hinatake yung reyna.
Tumakbo lang, of course, less than a minute lang si Jade, ha? Ang haba pa ng oras ni Tushi. Queen to D6, sinahata po yung pawn sa may G3. Kailangan depensa ni Jade yan. Queen to F4 siguro. Ayun na nga po yung ginawa. Para pag kinapture, mahil yung pawn structure, very equal. Actually, gusto ko yung position ni Jade. Underdeveloped lang yung bishop eh. Pero pair of bishop yan eh. Anong gagawin dito ni Tushi? Nag-iisip siya. Nag-check. Kailangan umiwas niyan. At gumalaw. Gumalaw yung table eh. Sa pagkukuha kayo ng camera. Tumakbo po yung king sa may H2. Ako po yung nagkukuha ng video dyan eh. Kaya medyo gumagalaw-galaw, hawak ko lang. Nag C6 lang para hindi makaan yung C7. D3 was played immediately by Jade. Medyo wala na po siyang oras. 25 seconds on the clock. Hindi po makain yung D3 po na. Nakapin kasi yung Reyna. Okay, nag-knight lang po sa may D5. Hinataw yung Reyna. Na kung saan tinikman lang ni Jade yan. Oh, best move daw yung capture eh. At nag-isip si Tushi, may dalawa siyang option dito, pawn takes or queen takes. At ang pinili niya po ay queen takes, na kung saan kinapture na ni Jade yung pawn sa may e4, kinain ng tore, pinalit, binawi ng bishop, may threat sa C2, saka sa G2, kailangan depensahan at napakagandang depensa, queen to F2 lang, ayan oh. Dumepensa lang sa dalawang pawn, C2 and G2. Magandang tingnan yung diagonal bishop ni... yung diagonal na kontrolado ng Queen at Reyna ni... Queen at bishop ni Tushi. Pero Jade, nag-develop lang bishop to F4. Nag-rook to D8 itong si Tushi. Tapos saka po siya nag-B6. Oh, kasi kakainin po yung A7 eh. Pero Jade, nag-rook lang po sa may E1. At ayan na nga po, nag-F5, B3 lang para hindi makain yung A2. Nag-C5 naman, immediately C4 was played at ito pong posisyon na to ay sobrang equal. Ang problema na lang ni Jade, 20 seconds na lang siya. Ayan, less than 20 seconds na nga lang. Wala na po siyang oras. Pinapalit yung Reyna. Equal lang ito eh. Jade hindi kinapture kasi pag tinix mo, magkakapass mo. Tama yung ginawa niya, umiwas lang. Hinamon. Talagang hinahamon ah. Best move daw yung hamon. Jade, best move din, umiwas. Ayaw niyang kainin kasi mas kontrolado ng item yung file. So, wag mo munang ipalit. Okay? Nag-H3 pasingaw. Inatake ni Jade yung Reyna. Walang oras si Jade. 12 seconds on the clock. May increment po na 2 seconds per move. Ang time control nila, 3 minutes plus 2 seconds increment. Kaya wag kayong magtataka, umaangat yung oras ng 2 segundo bawat tira. So, inatake po yung Reyna. Pinalit yung Tore. Kinapture, of course, pinalit-palit. Tapos, anong gagawin ni Jade? Umatake sa pawn. Ayun, no? Medyo kumaka-counterplay na. Equal pa rin po kasi opposite bishop eh. Umatras yung Reyna. Umatras din yung bishop. Papunta naman po sa may E5. Sinentralize. Actually, excellent move daw. Pag naka-thumbs up, excellent move. Oh, excellent move din. Si Tushi, kining mo ba lang? Queen to B2. Best move yan. Nakakontrol sa long diagonal na A1 to H8. Inaatake o binibigyan pressure yung pawn sa may G7, no? Nag-A6, tapos A4 lang si Jade. Baka sakali mag-B5 ka, at least pagpapalit na yan. So far, it's very equal. Ang problema, yung time ni Jade, nakikita nyo siya, medyo tense na siya, oh. Kinakabahan na yan, kasi time pressure na eh. No? Nag-bishop to B8, umatras lang yung bishop ni Jade, medyo mabilis tumira si Jade, ah. Ang problema ni Jade yung time pressure actually. Medyo nag-improve na siya konti pero mahina pa rin eh. Oh. Umatake sa pawn. Ang ganda ng posisyon, no? Nauna yung ulo, mamatihin. Bumalik sa B2. Oh. Equal pa rin kasi wala namang magawa eh. Nag-G5. Tumira bishop H8, mamatihin ni Jade sa may G7. Kaso may sacrifice si Tushi, kinapture takes, and then, equal pa rin to. Ayun lang, kinain yung bishop. Kasi kahit 1 pawn down yun, wag mo lang ipalit yung bishop. Tabla pa rin. Ay, nataranta na lang siguro sa time kasi tuloy-tuloy na siya, di na siya nag-iisip eh. Yun lang, nagkamali si Jade doon. Wala na, losing na. Losing na. Wala na, losing na. Dito, nag-isip pang manggulo si Jade, oh. Yung patalo ka na, pero gumawa pa ng pawn breakthrough. Gumagawa pa siya ng pawn breakthrough. Ang problema lang ng pawn breakthrough na yan, wala eh, aabutan eh.
Ayan, napatingin siya, alam niya losing na siya, eh. Alam niya losing na siya. Oo, wala abutan yung pawn, eh. Okey, formality na lang at magre-resign na 'yan. Ayun! At ayun na nga po, natalo po si Jade kay Sadistic Tushi. Anyway, tingnan natin kung saan ni Jade mai-improve yung laban nila, 'no. So, nag-E4 po si Jade na sinagot po ng E5, Knight F3 tapos D5. Ito po yung tinatawag nilang elephant gambit. So, binibigay po talaga yung pawn at ang laro pong ito ay hindi pa alam ni Jade. Medyo kinapa niya lang 'yan, eh. So, nag-D5 kaya kinapture niya. Ngayon, ako alam ko yung elephant gambit, pero sa akin pong experience sa paglalaro nito, ang kadalasang tinitira po is E4. 'Yan po talaga yung kadalasang tinitira. Tapos ang sagot ko diyan Queen E2, eh. Ayan 'yun, oh. Tapos pagka Knight to F6, D3, ganyan 'yan, eh, oh. Kadalasan, ganyan ginagawa. 'Pag kinapture mo ito, knight lang dito para wala pong pin kasi 'pag Knight C3 may pin. So, 'yan yung linya, eh. Nalaro ko ito kay sino 'yun, si Alien Gambit. Tinira niya din 'tong ano, Elephant Gambit, ayan, CBT Alien. Anyway, balik po tayo sa nangyari kasi pagkatira po ng D5, of course, kinapture nga ni Jade, and then nag-Knight to F6 lang, eh. Yung Knight to F6, excellent move pala 'yan, 'di ko alam 'yan. Pero tingin ko ang best move diyan kainin lang. At sabi ng engine yun na nga, 'no. Hindi kinapture ni Jade, 'di niya alam gagawin niya, mas pinili niya mag-develop na lang ng knight, eh. So, ang mangyayari po 'pag kinapture pala 'yan, queen takes to D5 and then queen to E2. 'Yan yung mga puwede mong gawin with the idea of discovery attack 'yan, eh. Okey? So, didepensa 'yan. Ang mga mainline ito. Ngayon 'pag ganyan, knight to C3 kang hataw sa reyna at 'pag pumunta siya sa square na puwede mo siyang mahamon, let's say for example dito C5, ayan, eh, iyo pong hamunin ng queen to B5. So, 1 pawn up, eh. Like queen to C5 ang pinapatay ng engine, queen to B5 at pagka C6, queen takes C5, this is 1 pawn up. Yan ang pinakasimple, ta's mag D3 ka lang daw. 'Pag nag-castling siya, huwag kang kabahan, bishop to E3 lang. Ayan, oh. Pagka takes, coach may gano'n, mag-knight to C4 ka lang. Coach B4, oh, 'di ba? Puwede ka daw knight to D6 dahil pagka takes dito may ganyan. Medyo magulo lang, marami kang i-analyze pero correct play, clearly better po sa white, 'no. Of course mahirap, eh, makita lalo na kung blitz ka lalaro, hirap makita ng mga 'yan, 'no. Mas madali siyang laruin para sa side ng black kung blitz, pero 'pag medyo alam mo na, aba, hindi maganda for the side of black yung ganitong klaseng opening. Anyway, balik po tayo do'n sa nangyari kasi ang tinira nga po is nag-knight lang sa C3. Pagka knight sa C3, develop bishop, nag-H3. Yan yung pinakamali ni Jade, eh. Hindi niya alam yung gagawin, hindi niya mailabas yung bishop agad. Tingin ko dito po siya nagtaka, kaya hindi niya ginawa yan. Dito po yan natakot si Jade, eh. Yan dito. Yan, diyan siya natakot tingin ko. Nawala sa isip niya, puwede ka naman bumalik, 'no. Tingin ko lang, hindi ko siya natanong, eh, about sa H3 niya, eh. Kasi nag-start agad yung next round. Anyway, nag-H3 po siya, nag-E5 na nga or E4, inatake yung kabayo, nag-castling, develop ng bishop, at least wala ng bishop G4, nag-knight to D7, casting lang, ayan, oh. So, eto typical na development yung ginawa, and then tumira po ng bishop to E5, maganda yung bishop E5, eh. Para mabuksan actually ito, na umatras lang sa may E2, and then nag-bishop to F5, na kung saan dinipensahan. Nag-knight to G3 naman si Jade na umatras po yung bishop. And then dito, tumira si Jade ng rook to E1. Ngayon, instead of rook to E1, mas maganda daw F4 immediately. Ganda ng F4, eh. Inatake yung bishop, oh. Later on, may mga threat pang ganun yan, eh. Coach, empass and capture. Yes, gusto mo siya mag-empass and capture para ito ang kalabasan. Ang kahinatnan, pwede ka na mag-D3, may depensa pa 'to, tapos lalabas ka dun. Oh, yun yung gustong gawin ng, engine. Balik tayo dun. Ang ginawa kasi ni Jade, nag-rook to E1, which is very simple, kain lang dito. Yun lang ang gustong gawin at napilitan i-takes yung kabayo at least pair of bishop, yun nga lang underdeveloped, nag-rook to E8 and then queen to E2. Dito kailangan daw talaga mag-D3 na. I-D3 mo na, sige sira yung pawn structure mo pero may pair of bishop ka naman makakalabas, eh. Kasi pagka D3 magka-capture, eh. Ngayon takes mo 'to tapos kaka-capture dito lalabas, 1 pawn up ka pa rin, oh. At least, makakalabas na yung piyesa mo. Kaso nag-queen to E2, eh, 'no? At ang ginawa nga ayun, na-capture na yung pawn and then queen doon, inatake, umatras dito, gumanon, nag-queen palit, tsumek, at dito actually kung mapapansin niyo yung video, gumalaw ako dun, nag-illegal diyan si Jade. Hinawakan niya yung pawn. Hinawakan niya 'to, gusto niyang itulak kasi nakita niya nakalimutan niya yung check.
Kaya gumalaw ako ng konti kasi illegal na touch move. Ayan. Anyway, tinuloy nila yung laban. Nag-king move lang si Jade dito and then nag-C6 para hindi po makain yung pawn. Pagka C6, ayun na, nakapag D3 na. Maganda yung D3, hindi makapture dito. Ang ginawa ni Tushi, tumalon yung kabayo, na-kinapture ni Jade, binawi po ng Reyna, pinalit yung pawn, kinapture, ayan, at pinalit-palit after dito. Equal na equal daw Yun nga lang, mahirap makita yung tamang tira. Ang tamang tira, ipakain mo lang yung pawn. Mag-develop ka ng bishop. Kasi ang ginawa ni Jade is queen to f2, which is not so good pala. Kasi maaalangan ka ng konti. May queen to d1, hindi ka makadevelop. No? Ang pinaka-best move na lang daw dyan is mag b3. O, kaso mag-rook to e8. Tapos pag pumunta ka dito, papasok po Papasok po yung tore. Ang bilis ng pasok ng tore. Yun daw po ang pwedeng gawin ni Tushi. Pero syempre, blitz lang ito. Mahirap makita basta-basta yung ganyan. Mas gusto mo yung simple. Siya po ay tumira ng rook to d8 muna. Na kung saan nakapag-bishop to f4 at ayun na, malaya na. Anyway, pagka bishop to f4, nag-b6 lang, inatake ito. Kaya huwag kayong magtaka, bakit di kinapture kahit libre dinipensahan muna yan, and then nag-b3 na. Pagka b3, nag-c5 at c4, ito po ay very equal. Ang problema ni Jade, nasa 10 seconds na lang yung oras niya naglalaro dyan Wala na masyadong oras. Anyway, may 2 seconds increment per move. Pinalit, iniwas. Ayun nagpasingaw, inatake, ganun, atake. At ito po ay very equal after the rook exchange especially, Kasi opposite bishop. Ayun, umatake doon, pumunta doon, and then lumipat yung Reyna sa B2. Best move yan, Pressure, di makagalaw. Nag-A6, gumanon. Best move mga tinitira ni Jade. Umatras yung bishop, umatras din yung bishop niya. Pagkatras ng bishop niya, gumala yung Reyna, umatake dito, pero ang ganda ng pasok dito, Actually dito, ang gusto kong tira ni Jade, Bishop A1, saka babalik dito. Para bukod po sa may depensa, may pressure din doon. Pero ang pinili niya ito. Ayun, At nag-G5 yan. Ngayon, pagka G5, ang ganda ng tinira ni Jade actually. Yung Bishop to H8. Pero ibalik ko lang, ang pinakasimple actually ito Kaso, alam nyo, wala na silang oras Walang oras. So, ang ginawa ni Jade, yung immediate threat ginawa niya, ayan mamatihin niya dito Pero hindi niya nakita yung sacrifice. Anyway, dito po kasi, kahit nag-sacrifice o na 1 pawn down, drawish pa rin to. Bakit? 1 pawn down ka pero opposite bishop. Huwag mo lang ipalit yung bishop kasi pag nag-pure pawn endgame ka, losing ka kaagad. Minadali ni Jade yung tira niya which is normal kasi wala siyang oras. Tumitira lang siya. I think hindi siya aware na umangat na ng konti yung oras niya kasi hulintingin niya siguro less than 10 seconds kaya binibilis-bilisan niya hindi pa naman ganun ka-veterano yung bata Talagang mahina pa si Jade. Marami pang kailangang experience. Mahina din sa blitz. Medyo mabagal talaga. Nagsisimula pa lang Pero kung kanyang nakita po yung best move dito, iwas mo lang ito. Tabla po yan. Ang hirap ipanalo nito. Kasi iwas din to Ayan, tas hataw ka dito. Sabayang hataw, ganyan po ang mangyayari. Dito tulak mo muna. Okay, para same side. Ayan, tablan-tablan na to. Kasi yung king hindi na po alis yan sa side na yan. Very equal, kahit 1 pawn down yan, tabla yan. Pero balik po tayo doon kasi nga kinain. Ayun, talo na yan. Talo na yan. Pero dito ako naalo kay Jade Di ba? Kahit losing na, nag-isip pa ng panggulo. Ayun pawn breakthrough. Kaso abutan aabutan. At dito, nag-resign na po siya. At dahil doon, well, masaya pa rin si Jade kasi sa District Tushi, natutuwa siya sa mga video niyan, pinapanood niya. Kaya, nung nakita niya sa chess club si Tushi, tuwan-tuwa nagpa-picture agad siya Tapos nakalaban niya pa. Round 1 sa tournament, kaya nakakabilib. Anyway, bukas po, pupunta po ako ng Vietnam para po maglaro ng isang torneo para mag-try kung makukuha ko pa po yung aking International Master title. Kasi I am candidate na ako ngayon. May 2,400 akong rating, may isang norm, kailangan pa ng 2 norm. So, laro ako doon, magtatry tayo, baka makakuha tayo ng norm. Susubok, Medyo matanda na kasi ako Nararamdaman ko na physically, emotionally, saka mentally talagang hirap na ako Pag pinatagal ko pa to, talagang lalo akong mahihirapan. So, susubukan natin kung kaya. Obviously, underdog tayo doon kasi puro bata yung player. Pero susubukan ko. Huwag kayong mag-alala, hindi po ako matotrauma pag natalo. Sanay ako nung matalo Anyway, muli ito po yung Coach P ni Master Daniel Causo. Sana po masuportahan nyo din pala yung ating Biyahero Chess Coach app. I-download nyo po yung app natin. Hanggang sa muling pagkikita, God bless po. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Bye-bye. Salamat po, Dad. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.
end of the show.